for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng inyong SSS ID card through online. Ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, lagay nyo lang ang inyong user, ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. So, dito guys, makikita nyo na agad itong dashboard. Click nyo lang yan. Then, dito, makikita nyo yung services. Click nyo lang tong services. Under ng services, makikita nyo dito yung My SSS card. Click nyo yan. Ayan. So, dito, kailangan updated yung contact and address information ninyo. Kung hindi ito updated, so, kailangan nyong i-update. Click nyo lang tong update. So, update nyo muna. Pero kung updated naman, click nyo na itong proceed. Ayan, then dito sa data sharing consent for national ID, e-verify authentication and use of photo. So dito kailangan na may national ID na kayo, nakapagpa-register na kayo para makapag-proceed kayo dito. So paano pag wala pa kayong national ID or hindi pa kayo nakapagpa-register dito? So hindi kayo qualified dito if ever hindi kayo nakapagpa-register for national ID. Ngayon, dito sa my box, click nyo lang yan. Then, pag may check na, okay na yan, click nyo na itong I consent and submit. Then, pag ganito yung lumabas, allow this time nyo lang. Click nyo yung allow this time. Ano? Wait lang. Kailangan ng mukha ko. Okay lang ba nila umukais ng mukha? Ba't not accessible? Ano? Dahil naka-ano ako. So, dito guys, kailangan nyo i-allow yung camera para mag-take na kayo ng picture. Kaya pala. So, dito, kailangan nyo mag-start ng liveness para makapag-proceed. So, ito, yung mga sample nila. Tapos, ito, di din pwede yung sobrang malayo or naka-sombrero kayo or naka-salamin. Pag okay na, handa na kayo for the selfie. So, click nyo tong start liveness. So, ayan guys, success, liveness, verification successful. Ngayon, click nyo na tong proceed. Sa ngayon, RCBC Discartec pa lamang yung bank na may hawak sa SSS card. So, under ng RCBC, Discartec apps. Ngayon, click nyo na tong confirm selected bank PFI. Click proceed. So, dito ito na yung data sharing consent and undertaking and the certification. So, dito, click nyo lang tong my box. Then, pag may mga check na, click nyo tong confirm and submit. Ayan guys, nakapag-submit na tayo. So, ito na ang ating kailanganin mamaya, the transaction number. So, screenshot natin to para mamaya is hindi na tayo mag-login sa ating SSS account. Dahil mamaya, kailanganin natin tong transaction number. Ngayon, click done. Then, mag-log out na tayo. So, ito na yung apps ng RCBC, yung Discartec apps. So, kung wala pa kayo nito, so download nyo lang ito sa Play Store. Click nyo lang yan. Then, click nyo tong tara na sa Discartec. Nakalagay dito, bago kayo mag-sign up sa RCBC Discartec app, kumuha muna kayo ng SSS transaction number sa my.sss member portal. Pero guys, yan na yung ginawa natin kanina, kung kaya ngayon is
maggawa na tayo ng Discartec account. Ngayon, click nyo na tong gumawa ng Discartec account. Then, dito, click nyo lang tong may arrow pababa. Then, click I agree. Click susunod. Susunod ulit. Ngayon, i-verify ang mobile number. So, kung ano yung cellphone number ninyo sa SSS, is dapat yun yung cellphone number ninyo na ilalagay dito. Ayan, nailagay na natin ang mobile number. Ngayon, click nyo tong i-verify ang mobile number. Then, ayan guys, magte-text ng OTP code si RCBC Discartec sa number na nilagay ninyo. So, wait natin yung OTP code. Then, dito, oras na para magpakita ng mukha at ID. Selfie time na. Click tara na. Click susunod. Then, dito, mamimili kayo ng ID, kung ano yung ID na gamitin ninyo. So, dito guys, ito lang yung mga acceptable IDs na tinatanggap ni Discartec. So, kung wala kayo sa ID na nandito, or primary IDs, so hindi kayo pwedeng kumuha ng SSS ID. Dahil ito lang yung acceptable or pwede kay RCBC Discartec. Pili lang kayo kung ano yung ID na gagamitin ninyo dito. Or kung anong meron kayo. Ngayon, click let's go. Ngayon, i-scan ang inyong ID. So, next naman is kailangan yung mag-selfie dito. Dito, automatic malagay na agad yung mga information ninyo based sa inyong ID na pinasa. Ngayon, click natin yung yap, ako yan. Ayan, so dito, ito na yung transaction number na makukuha natin sa ating SSS account. Ngayon, pag may transaction number na kayo, so lagay nyo lang yung transaction number dyan at saka yung SSS number ninyo. Dapat tamang-tama yung transaction number at SSS number para makapag-proceed kayo dito. Then, after nyo makapag-create ng inyong PIN, so may Discartec account na kayo. Pero, take note na hindi ito automatic approve. So, for evaluation pa yung inyong sinubmit na ID dito. So, for approval pa lang yung inyong Discartec account. Then, pag once na ma-approve na ito, so, pwede na kayong makapag-login. Then, makapag-process na yung pagkuha ng inyong SSS ID card. Pag once na approve na yung Discartec apps account niyo, so click nyo na itong cards. Then pag click nyo yung cards guys, pwede na kayong makapag-apply for your SSS ID card. Then pag nakapag-request na kayo, so maghintay na lamang kayo ng within 1 month para makuha nyo yung inyong SSS ID. So, take note na hindi pa pwede or available yung magpa-door-to-door delivery. Kailangan nyong pumunta sa RCBC na pinili ninyo, na kung saan yun yung pinili ninyong branch. So, doon nyo ipipick up yung inyong SSS ID. So, pag i-pick up nyo na yung SSS ID niyo sa RCBC, kailangan nyo lang magdala ng valid ID. And then, check nyo lang dito sa cards sa inyong Discartec apps account kung ready to pick up na yung inyong SSS ID. So, check nyo lang yung status dito. Pag once naman na nakuha nyo na yung inyong ID, so kailangan nyo ito i-activate. For the tutorial, so meron ako niyan, search nyo lang sa YouTube, how to activate SSS ID card online, Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano nyo ma-activate yung SSS ID ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong SSS ID. So, kung kayo bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!